Good evening po sa ating lahat mga kapatid. At ang atin pong devotional ngayong gabi ay may pamagat na The Battle is the Lord's. Ito po ay mababasa pa rin po sa devotional book ni Sister White na Conflict and Courage, July 30. Ang atin pong key text ay makikita sa 2 Chronicles 20:12. Sabi dito, O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Itong verse na ito ay bahagi po ito ng prayer ni Jehoshaphat noong sila po ay pagtangkaang salakayin ng mga malalaking grupo. For reference, ang mga malalaking grupo po na iyon ay ang bansang Moab at Ammon, tsaka mga taga-bundok ng Seir. At ang Moab at Ammon po ay mga descendants ni Lot na pamangkin ni Abraham. Kaya may kaugnayan sila sa mga Israelita, ngunit matagal na silang naging kaaway ng Israel. At ang Seir naman ay ang lugar ng mga Edomita, mga descendant sila ni Esau, kapatid ni Jacob. So, atin pong alamin kung paano napanagumpayan ng Judah ang kanilang laban. So, sabi po dito, toward the close of Jehoshaphat's reign, the kingdom of Judah was invaded by an army before whose approach the inhabitants of the land had reason to tremble. Jehoshaphat was a man of courage and valor. For years, he had been strengthening his armies and his fortified cities. He was well prepared to meet almost any foe, yet in this crisis he put not his trust in the arm of flesh. Not by disciplined armies and fenced cities, but by a living faith in the God of Israel could he hope to gain the victory over these heathen who boasted of their power to humble Judah in the eyes of the nations. So sa huling bahagi po ng paghahari ni Haring Jehoshaphat, may dumating po na napakalaking hukbo na gustong salakayin ang kaharian ng Judah. So yun nga po yung tatlong hukbo na yun na nabanggit ko kanina. At dahil dito, syempre natakot ang mga tao dahil alam nilang delikado ang sitwasyon. Pero si Jehoshaphat ay hindi po siya basta-bastang hari dahil matapang po siya. Hindi lang sa pisikal, ngunit pati po ang kanyang puso ay matapang din. At sa loob ng maraming taon, pinatatag po niya ang kanyang hukbo, yung kanyang army at ang kanyang lungsod. So, ibig sabihin, kung lakas lang at paghahanda ang pag-uusapan, ay handa po si Jehoshaphat harapin ang kanyang mga kalaban. Pero anong ginawa niya? Hindi po siya umasa sa sariling lakas o sa kanyang hukbo. Dahil sa kabila ng lahat ng paghahanda, Diyos po ang kanyang inasahan. Dahil alam po niya na hindi sa dami ng kanyang sundalo, kundi sa buhay na pananampalataya sa Diyos ng Israel, sila pwedeng manalo. So ang mga kalaban ay mayabang. Akala po nila matatalo nila ang Judah at mapapahiya sa buong mundo. Pero si Jehoshaphat ay hindi po siya lumaban gamit ang kanyang kayabangan o armas, kundi lumaban po siya sa pamamagitan ng tiwala sa Diyos. So, sa natural po na pag-iisip ng tao, kapag po tayo ay may resources o kaya may kaalaman o kaya feeling natin skilled na tayo sa isang field, minsan masasabi natin na kaya ko to, 'di ba? Ganyan. Kunyari, may exam sa school, tsaka minsan kapag sobra kang nag-aral, masasabi mo na kaya ko to, imposible naman na hindi ko to mapasa, imposible na hindi ako magtatap dito kasi pinaghirapan ko tong exam na to eh. Nag-aral ako ng ilang linggo, nagsunog ako ng kilay dito. So, minsan kapag feeling natin
handa tayo, may resources, may ganyan talento, minsan sa sarili na natin tayo nagre-rely at nakakalimutan na natin yung source ng lakas at ng wisdom. So, pero sa Jehoshaphat, bagaman siya ay hari, meron siyang army, may matitibay na lungsod, at may mahabang karanasan sa pamumuno, hindi po siya umasa sa sarili niyang kakayahan. At ipinakita po niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panlabas na paghahanda, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. So, ang pagiging handa po ay mahalaga, of course. So, hindi naman po dapat na hindi na tayo kikilos. So, andun pa rin talaga ang paghahanda. Pero, ang pinakamahalaga ay ang pagtitiwala sa Diyos talaga. Kapag sinimulan mong umasa sa sarili mong plano o kaya lakas, malaki talaga ang posibilidad na mabigo ka. Pero kapag Diyos ang sinandalan mo, kahit gaano ka kahina, ay magtatagumpay ka. Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Standing in the temple court before his people, Jehoshaphat poured out his soul in prayer, pleading God's promises with confession of Israel's helplessness. So nang narinig po ni Jehoshaphat ang tungkol sa malalaking hukbong na paparating, natakot siya. Totoo ito, 'di ba? Kahit isang matapang at makapangyarihang hari ay nakaramdam ng takot. Pero ano ang ginawa niya sa takot niya? Hindi siya nagpanik, hindi siya agad nagplano ng giyera hindi siya agad nagplano ng strategy na okay kayo, dito kayo para hindi makapasok yung kalaban natin, tapos kayo dito kayo banda. So hindi siya ganun Sa halip, humarap siya sa Diyos. Ibig sabihin, pumwesto siya para hanapin ng Diyos sa panalangin, sa pag-ayuno at sa pagkakaisa ng bayan. So, hindi lang siya mag-isa sa paglapit sa Diyos, mga kapatid, in-encourage niya ang buong bansa na mag-fast sila, mag-ayuno sila. Dahil ang pag-aayuno ay pagpapakita ng pagsisisi at pagpapakumbaba na sinasabi sa Diyos. Na sabi nila, Panginoon, wala kami sa aming sarili. Kailangan ka namin. Hindi namin kaya ito nang wala ka. So, ang buong bayan po mula sa iba't ibang lungsod, sila po ay nagtipon-tipon para manalangin. At hindi para gumawa ng war strategy, kundi para humingi ng tulong sa Diyos. So, ito po ang tunay na pagkakaisa, Sila po ay nagkaisa sa pananampalataya at hindi pagkakaisa sa sandata o armas, kundi sa panalangin. So, si Haring Jehoshaphat po ay tumayo siya sa gitna ng templo sa harap ng kanyang mga tao at buong puso siyang nanalangin. At hindi niya kinakahiya ang kanyang kahinaan kahit siya po ay hari. At ipinakita niya sa bayan kung paano lumapit sa Diyos ng may kababaang loob. Tsaka sa panalangin niya, ipinaalala niya sa Diyos ang kanyang mga pangako. Mga pangakong hindi siya magpapabaya sa kanyang bayan. So sana po ganun din tayo na kapag naramdaman natin na nanghihina tayo, ay alalahanin natin yung mga pangako ng Panginoon. So yun, kasabay nun, inamin ni Jehoshaphat na wala silang magagawa. Hindi niya itinago ang kanilang kahinaan. Sabi nga niya, we do not know what to do, but our eyes are on you. So, kung tayo man po ay may pinagdadaanan na sobrang laking problema, tungkol sa pamilya, o kaya may sakit, takot sa kinabukasan,
Nawa po ay tularan natin si Jehoshaphat. Huwag tayo umasa sa sarili nating talino o sa sarili nating lakas. Huwag din matakot ng walang ginagawa. Yung takot ka pero hindi ka naman nagdadasal. So, gamitin natin ang takot bilang paalala na lumapit sa Diyos at i-acknowledge natin na mahina tayo at i-declare na malakas ang Diyos. Kasi nga, di ba, His strength is made perfect in our weakness. So, humingi tayo ng tulong sa Diyos at tumayo sa panalangin kasama ng iba. Kasama ng pamilya mo, ng churchmates, ganyan. Jehoshaphat's strength po wasn't in his army, but in his God. Diba? At ganun din dapat tayo, hindi sa resources natin, hindi sa mga plano natin, kundi sa panalangin at pananampalataya sa Diyos. Kaya kung may malaking hukbo ng problema sa harap mo ngayon, sa harap natin ngayon, hindi natin kailangan lumaban mag-isa. Tumingin lang tayo sa Diyos, pumwesto sa panalangin, at hayaan natin na siya ang lumaban para sa atin. With confidence, Jehoshaphat could say to the Lord, "Our eyes are upon thee." For years he had taught the people to trust in the one who in past ages had so often interposed to save his chosen ones from utter destruction. And now, when the kingdom was in peril, Jehoshaphat did not stand alone. All Judah stood before the Lord, with their little ones, their wives, and their children. Unitedly, they fasted and prayed. Unitedly, they besought the Lord to put their enemies to confusion, that the name of Jehovah might be glorified. So, sa kabila po ng panganib na kinakarap nila, ay hindi po sila tumakbo sa mga hari ng ibang bansa para humingi ng tulong. Kasi nga po, di ba, pinagtutulungan sila ng mga malalaking bansa. Hindi po sila naging aggressive na makipaglaban agad-agad. Sa halip, ay lumuhod po sila. Lahat sila kasama ang kanilang mga anak at asawa upang humingi ng tulong sa Diyos. So, si Haring Jehoshaphat po bilang isang pinuno ay hindi lang po siya mahusay sa pamumuno sa digmaan, kundi higit sa lahat, pinuno rin po siya sa pananampalataya. At sa loob ng maraming taon, tinuruan niya ang bayan na magtiwala sa Diyos at hindi umasa sa sarili nilang lakas. Kaya nung dumating ang krisis sa Judah, handa ang kanilang puso. At hindi lang sundalo ang naihanda ni Jehoshaphat. Naihanda rin po niya ang puso ng bayan na magpakumbaba at lumapit sa Diyos. Sabi nga niya, 'di ba, "Our eyes are upon thee." So ito po ay nagpapakita ng buong pagtitiwala na kahit hindi nila alam kung anong gagawin, alam nila kung saan sila titingin. At sa Diyos sila tumingin na hindi kailanman pumalya sa kanyang mga pangako. Isa nga di po ba sa pangako ng Panginoon, "Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord." So, ano ang naging resulta ng pagtitiwala nila Jehoshaphat? Ang Diyos po mismo ang lumaban para sa kanila. At ang kanilang mga kaaway ay nalito at nagpatayan sa isa't isa. So yun, ang Judah po ay hindi kailangan lumaban ng pisikal sapagkat ang Diyos ang pumatay sa kanilang mga kaaway. So, ang tunay po na tagumpay ay dumarating hindi sa sariling kakayahan, kundi sa buong pusong pagdedepende sa Panginoon. God was the strength of Judah in this crisis, and He is the strength of His people today. We are not to trust in princes or to set men in the place of God. We are to remember that human beings are fallible and erring, and that He who has all power is our strong tower of defense. In every emergency,
We are to feel that the battle is His. His resources are limitless, and apparent impossibilities will make the victory all the greater. So, sa panahon po ng panganib, hindi yung army ni Jehoshaphat ang nagligtas sa kanila, kundi ang Diyos mismo. Siya ang tunay na lakas nila. Tsaka huwag tayong umasa sa mga tao kahit pa sila ay makapangyarihan para iligtas tayo. Dahil ang tiwala natin ay dapat sa Diyos lang. At ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Siya po ay makapangyarihan sa lahat at maaasahan sa oras ng pangangailangan. So kapag po may problema tayo laban sa kung ano mang mga laban sa buhay, tandaan natin, ito'y laban ng Diyos. Siya ang kikilos para sa atin. Dahil walang hanggan ang kakayahan ng Diyos kahit mukhang imposible ang sitwasyon. 'Di ba? Kasi nga, sino bang mag-aakala na ang Juda ang mananalo sa digmaan? Juda laban sa tatlong malalakas na grupo. So, kahit mukhang imposible ang sitwasyon, mas lalong magiging amazing o kamangha-mangha ang tagumpay kapag ang Diyos ang gumawa. So, kailangan lang natin na manatiling tumayo. Kasi nga 'di ba sila Jehoshaphat, nakatayo lang sila sa isang banda ng place or kaya mountain. Tsaka tiningnan lang nila yung mga kaaway nila na nagpapatayan sa isa't isa. So, sabi nga 'di ba sa Bible, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. So, kailangan mo lang manatili. At ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. So, yun, kapag may malaking problema, huwag tayong matakot. Tumingin tayo sa Diyos at hindi po sa laki ng problema. Tsaka magkaisa sa panalangin bilang pamilya o kaya sa simbahan dahil may lakas sa sama-samang panalangin. Kagaya sa ginawa ng mga taga-Juda. Tsaka, kapag mukhang walang pag-asa, mas magandang ipagkatiwala ito sa Diyos. Dahil doon siya madalas kumikilos sa pinaka kahanga-hangang paraan. So, sa atin pong panahon ngayon, yung message ay same pa din na sa bawat laban ng ating buhay, ang tagumpay ay nakasalalay hindi sa atin kundi sa Diyos. So kapag tayo ay natutong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat, ang ating mga takot, pagkukulang, at ang mga suliranin sa buhay, makikita natin kung paano siya kumikilos at sa paraang higit pa sa ating inaakala. So, dito lang po nagtatapos ang ating devotional mga kapatid, At huwag nating kalimutan na tunay ngang ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Kailangan lang nating manatili. So, maraming salamat po at God bless sa ating lahat.